Sinarhan ako ng pinto habang bumubuhos ang ulan. Pinalayas na parang basurang walang halaga. Magnanakaw ka! Ang huling salitang dumurog sa puso ko mula sa lalaking pinagkatiwalaan ko. Hindi nila alam, ang gamot na ibinibigay ni Celestine ay lason sa mga bata. Paano ko ililigtas si Natala at Luningning kung ako mismo ay wala nang masisilungan? Hahayaan ko na lang ba silang mamatay sa kamay ng isang demonyo? Huwag kang umasta na parang ikaw ang ina rito, Marisol. Isang katulong ka lang na pinulot ko sa kalsada. Kaya matuto kang lumugar kung ayaw mong mabulok muli sa hirap. Ang boses ni Celestine ay parang hagupit ng latigo, malamig at puno ng pagkamuhi. Hindi pa man nakakabawi si Marisol sa sakit ng mga salitang yon, ay muling nagpatuloy ang babae habang nakataas ang kilay. Ang mga bata ay may sakit. Iyan ang katotohanan. Huwag mong dungisan ang isipan ni Isagani ng mga hangal mong hinala na kaya pa nilang lumakad. Ang kailangan nila ay ang gamot na ibinibigay ko, hindi ang mga kwento mong walang kwenta. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang kanyang paningin sa suot niyang lumang uniforme. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na manika na tinatahi niya para kay Tala. Kanina lamang ay matiyaga niyang kinukumpuni ang punit na braso ng laruan. Umaasang kahit papaano ay makakita ng munting kislap ng saya sa mga mata ng bata. Ngunit sa isang iglap, ang pagmamalasakit na yon ay tinapakan at dinurog ng mapang-aping titig ni Celestine. Naramdaman ni Marisol ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Celestine ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang dibdib. Nais niyang sumagot. Nais niyang sabihing nakita niya kung paano nanginig ang mga binti ni Luningning nang subukan nitong abutin ang laruan. Ngunit ang kanyang dila ay tila nakagapos ng takot at utang na loob. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig at ang karayom na hawak niya ay nahulog sa sahig nang hindi man lang lumilikha ng tunog sa makapal na alpombra ng mansyon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Marisol. Ang marangyang silid na puno ng mga mamahaling kagamitan ay biglang naging parang isang madilim na kulungan. Ang bawat hininga niya ay mabigat. Tila may nakadagan na malaking bato sa kanyang puso habang pinapanood ang nakatalikod na si Celestine na lumalabas ng silid ng may mapagmataas na tindig. Sa labas ng bintana, ang makapal na hamog ng Tagaytay ay unti-unting lumalamon sa tanawin. Tila nakikiramay sa kalabuan ng tadhana ng mga tao sa loob ng mansyong Isagani. Lumapit si Marisol sa kama ni Natala at Luningning. Ang dalawang bata ay nakahiga, lula at walang kibo. Ang kanilang mga balat ay maputla at ang kanilang mga mata ay nakatitig lamang sa kisame, tila mga kaluluwang naliligaw sa sarili nilang katawan. Mga anak, bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa nagbabadyang luha. Kinuha niya ang baso ng gatas na iniwan ni Celestine sa tabi ng kama. Inilapit niya ito sa kanyang ilong at agad siyang napaatras. May kakaibang amoy ang gatas. Isang amoy na hindi kailanman magmumula sa isang masustansyang inumin. Ito ay amoy ng gamot na mapait. Isang amoy na tila may dalang panganib. Eksaktong sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto. Pumasok si Isagani. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at pangungulila. Simula nang pumanaw ang kanyang asawa, ang dating masiglang bilyonaryo ay naging anino na lamang ng kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa kawalan. Tila hinahanap ang bahagi ng kanyang pusong nawala na. Marisol, bakit hindi pa sila natutulog? Tanong ni Isagani sa mahinang boses. Agad na itinago ni Marisol ang baso sa likod ng kanyang palad. Sir, katatapos lang po nilang uminom ng gamot na ibinigay ni Ma'am Celestine. Lumapit si Isagani sa kanyang mga anak at hinaplos ang noo ng mga ito. Sabi ni Celestine, kailangan nila ng higit pang pahinga. Ang sabi ng doktor na kinuha niya
Lumalala raw ang kondisyon ng kanilang mga kalamnan. Minsan naiisip ko, kasalanan ko ba ito? Namana ba nila ang kahinaan ng kanilang ina? Gustong sumigaw ni Marisol. Gusto niyang sabihing walang sakit ang mga bata, na sila ay unti-unting pinapatay ng mga gamot na yon. Ngunit nakita niya ang pagod sa mga mata ni Isagani at ang paraan kung paano nito tingnan si Celestine nang pumasok muli ito sa silid. May halong pagtitiwala at pasasalamat. Si Celestine ang tumayo sa tabi ni Isagani sa pinakamadilim na sandali ng buhay nito. At sino ba naman si Marisol para pakinggan? Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog na, naglakad si Marisol patungo sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig. Habang dumadaan siya sa tapat ng opisina ni Isagani, narinig niya ang mahinang bulong mula sa loob. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Nakita niya si Celestine na nakatayo malapit sa bintana. May kausap sa telepono. Ang boses nito ay wala ng bahid ng lambing na ipinapakita nito kay Isagani. Ito ay puno ng katusuhan at kasamaan. "Huwag kang mainip," sabi ni Celestine sa kabilang linya habang dahan-dahang hinihimas ang isang bote ng gamot. "Konting tiis na lang. Kapag tuluyan nang naging parang gulay ang mga batang yon, wala nang magagawa si Isagani kundi ilipat sa akin ang pamamahala ng trust fund. At kapag nakuha ko na ang pirma niya, itatapon ko silang lahat sa kalsada kung saan sila nararapat." Napatakip ng bibig si Marisol upang pigilan ang isang malakas na hikbi na muntik nang kumawala sa kanyang mga labi. Ang bawat salitang binitawan ni Celestine ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa huling bahagi ng kanyang tiwala sa sangkatauhan. Hindi lamang pala ito simpleng pagmamalupit. Ito ay isang planadong pagkitil sa kinabukasan ng dalawang inosenteng bata para sa salapi. Nanginginig ang buong katawan ni Marisol habang dahan-dahang umaatras palayo sa pinto. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay tila ba naglalabas ng tunog na kasing lakas ng kulog sa kanyang pandinig. Bagamat ang totoo ay wala namang naririnig sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis. Tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa hawlan ng kanyang dibdib. Nakarating siya sa kanyang maliit na silid sa likod ng mansyon nang hindi namamalayan kung paano siya nakalakad. Doon, sa dilim, ay napaupo siya sa gilid ng kanyang manipis na papag. Ang amoy ng katol at ang mahinang ihip ng hangin mula sa bintana ay hindi nakapagbigay ng kalmado sa kanyang isipan. Paano nila nagagawa ito? Bulong niya sa sarili. Habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Paano nagagawang sakta ng isang tao ang mga batang walang kalaban-laban para lamang sa pera? Naalala niya ang sarili niyang anak na pumanaw na. Ang dahilan kung bakit tila naging personal para sa kanya ang pangangalaga, kinatala, at luningning. Ang hapdi ng nakaraan ay humalo sa galit ng kasalukuyan. Nakikita niya sa mga bata ang kanyang sariling nawalang supling at ang ideya na sila ay unti-unting nilalason ay tila muling pagpatay sa kanyang sariling anak. Ang kusokep o ang kambal na dagok ay tuluyan ng bumaon sa kanyang puso. Una, ang katotohanang ang taong pinagkakatiwalaan ni Isagani ay ang siyang mismong pumapatay sa kanyang mga anak. Pangalawa, ang kanyang sariling kawalan ng kapangyarihan, isang mahirap na katulong laban sa isang makapangyarihang mapagkunwari. Sino ang maniniwala sa kanya? Sino ang kakampi sa isang babaeng amoy isda at pinulot lang sa kalsada? Tiningnan ni Marisol ang kanyang mga palad na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho. Ang mga palad na ito ang humahawak sa mga bata tuwing gabi. Ang mga palad na ito ang nagpupunas ng kanilang mga luha. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang matinding desisyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang kalooban. Hindi siya pwedeng manatiling tahimik, ngunit ang bawat maling galaw niya ay maaring mga hulugan ng kanyang pagpapaalis. O mas masahol pa, ang tuluyang pagkawala ng tanging proteksyon ni Natala at Luningning.
Sa labas, ang hamog ng Tagaytay ay lalong kumapal, tila isang puting kumot na nagtatago sa lahat ng lihim at kasamaan sa loob ng mansyong Isagani. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa kanyang silid, ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa katotohanang kailangan niyang makipaglaro sa demonyo upang mailigtas ang mga anghel. Bumalik sa kanyang isipan ang malamig na tinig ni Celestine. Kapag nakuha ko na ang pirma niya, itatapon ko silang lahat sa kalsada. Napahigpit ang hawak ni Marisol sa kanyang dibdib. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitya ng lahat ng kanyang susunod na hakbang. Hanggang kailan ko kayang itago ang lason sa aking mga mata habang pinapanood ko ang unti-unting pagkaubos ng buhay sa mga batang itinuturing ko ng akin? Nanatili siyang nakatitig sa kawalan, habang ang anino ng mansyon ay tila unti-unting lumalamon sa kanyang maliit na liwanag. Ang laban ay nagsimula na, at ang unang biktima ay ang kanyang katahimikan. Huwag mong kalilimutan ang gatas ng mga bata, Marisol. Ayaw kong magutom ang aking mga anghel habang ako ay wala rito. Ang boses ni Celestine ay naglalakbay sa pasilyo ng mansyon, puno ng huwad na lambing na tila pulot na may halong lason. Nakatayo si Marisol sa tapat ng lababo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa bote ng mapait na likido na kinuha niya sa silid ng mga bata. Sa bawat salitang binibitawan ni Celestine, naramdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang sariling tuhod. Lumingon siya ng bahagya at nakita ang anino ni Celestine na papalayo. Ang tunog ng suot nitong takong ay dahan-dahang naglalaho sa kailaliman ng mansyon. Nang matiyak na wala nang nakatingin, mabilis na binuksan ni Marisol ang gripo. Ang tunog ng tubig na bumubuhos ay tila isang koro na nagtatago sa kanyang lihim na gawain. Maingat niyang ibinuhos ang maitim at malapot na gamot sa lababo. Pinapanood kung paano ito nilalamon ng butas, kasama ang lahat ng kasamaang dala nito. Pagkatapos, pinalitan niya ito ng isang timpla ng tubig, asukal, at katas ng prutas na palihim niyang kinuha mula sa kusina. Isang simpleng pampalakas na hindi makakasama sa katawan ng dalawang bata. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala sa darating na bagyo. Sa oras ng hapunan, ang tensyon sa loob ng silid-kainan ay kasing bigat ng makapal na hamog sa labas. Nakaupo si Isagani sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kanyang plato, ngunit ang isip ay tila lumilipad sa malayo. Sa kabilang dulo, si Celestine ay prenteng nakaupo. Ang bawat galaw niya ay puno ng garbo at pangingibabaw. Marisol, tawag ni Celestine habang marahang pinupunasan ang kanyang labi ng telang serbilita. Bakit tila amoy malansa ang paligid? Baka dahil sa iyong presensya. Nakalimutan ko. Galing ka nga pala sa isang nayon ng mga mangingisda. Yumuko si Marisol. Nilulunok ang kanyang dangal, kasabay ng pagkaing halos hindi na niya malasa. Pasensya na po, Ma'am Celestine. Galing po ako sa paglilinis ng silid tulugan ng mga bata. Siguraduhin mo lang na hindi mo nahahawaan ng iyong pagkaprobinsyana ang aking mga anak. Patuloy ni Celestine habang nakangiti ng mapangapi kay Isagani. Diba, Isagani? Masyadong sensitibo ang mga bata. Kailangan nila ng klaseng pag-aalaga na hindi kayang ibigay ng isang tulad niya. Tumango lamang si Isagani, isang mekanikal na pagsang-ayon na nagmula sa isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Ang kawalan ng kibo ni Isagani ay tila isang taga sa puso ni Marisol. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang pinagmulan, ngunit ang bawat salitang nais niyang bitawan ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Nang sumapit ang hating gabi, dahan-dahang umakyat si Marisol patungo sa atik. Ang silid kung saan inilipat ni Celestine ang mga bata
Sa katwirang mas tahimik doon, ang bawat hakbang niya sa hagdanang gawa sa kahoy ay tila lumilikha ng mga mahihinang tunog na nagpapabilis sa kanyang hininga. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang dalawang maliit na kama sa ilalim ng bintana. Ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa salamin, nagbibigay ng maputlang anino sa mukha ni Natala at Luningning. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa kanilang mga mata. Wala na ang labis na kalulaan na dala ng gamot. Ate Marisol, mahinang tawag ni Tala. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Narito na si ate, mga anak. Bulong ni Marisol habang lumalapit sa kanila. Inupo niya ang dalawang bata sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanilang maliliit na binti. Ang mga kalamnan na tila natutulog ng mahabang panahon. Ngayon, susubukan nating tumayo, sabi ni Marisol nang may kasiguraduhan sa kanyang boses. Hahawakan ni ate ang inyong mga kamay. Huwag kayong matakot. Dahan-dahang tumayo si Marisol at inalalayan ang dalawa. Naramdaman niya ang panginginig ng kanilang mga binti. Ang bawat kalamnan ay tila nakikipaglaban sa bigat ng kanilang sariling katawan. Ang mukha ni Natala at Luningning ay bakas ng hirap. Ang kanilang mga noo ay nagkakandapawis na sa kaunting galaw. Kaya niyo yan. Kaunti pa. Paghikayat ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nangingilid na sa luha habang nakikita ang pagsisikap ng mga bata. Sa isang sandali, nagawa ni Luningning na ituwid ang kanyang likod nang hindi umaasa ng husto sa hawak ni Marisol. Isang munting tagumpay, isang kislap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang labi ng bata ay dahan-dahang bumuka sa isang mahiyaing ngiti. Isang ngiting matagal nang hindi nasilayan sa mansyong yon. Ito ang kanilang golden moment. Ang sandaling ang pag-asa ay muling sumibol sa lupang akala ay baog na. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng marinig ni Marisol ang isang mahinang tunog mula sa labas ng pinto. Tila may kumakalabit sa seradura, isang tunog ng bakal na tumatama sa bakal. Nanigas si Marisol, ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Mabilis niyang iniupo muli ang mga bata at kinumutan ng mga ito habang ang kanyang puso ay pumapalo ng malakas sa kanyang dibdib, tila gustong tumakas mula sa kanyang katawan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang anino ng isang tao ay humaba sa sahig, papalapit sa kama kung saan nakatayo si Marisol, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Napigil ang paghinga ni Marisol nang tuluyang bumukas ang pinto ng atik. Ang kanyang katawan ay automatikong gumalaw upang takpan ang katawan ni Natala at Luningning, tila isang inahing manok na nagtatanggol sa kanyang mga sisiw mula sa paparating na lawin. Ang anino sa sahig ay humaba hanggang sa tumama sa paanan ng kama. Ngunit hindi ang matalim na tingin ni Celestine ang sumalubong sa kanya, kundi ang nangangambang mukha ni Aling Rosa, ang matandang kusinera ng pamilya. Nakahawak si Aling Rosa sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatitig sa dalawang batang nakaupo ng tuwid, isang tanawing matagal nang ipinagkait sa mansyong ito. Diyos ko, Marisol, bulong ni Aling Rosa. Ang boses ay nanginginig sa takot at pagkamangha. Mabilis itong pumasok at isinara ang pinto nang walang ingay. Alam mo ba ang ginagawa mo? Kapag nalaman ito ni Celestine, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Baka pati buhay mo ay ilagay niya sa panganib. Bumaba ang balikat ni Marisol. Ang tensyon ay bahagyang humupa, ngunit ang kaba ay nanatili. Hindi sila lumpo, Aling Rosa. Nilalason sila. Nakita ko ang gamot. Kung hindi ako kikilos, sino ang gagawa? Hahayaan niyo ba silang matulad sa kanilang ina? Sa pagbanggit ng yumaong asawa ni Isagani, dumaan ang isang anino ng lungkot sa mukha ng matanda. Yumuko ito at napatingin sa sahig. Si Ma'am Elena, mabuting tao siya, pero mabilis siyang nanghina nang dumating ang babaeng iyon. Maraming bagay ang nakatago sa mga dingding ng bahay na ito, Marisol.
at natatakot ako na baka ikaw ang sumunod na biktima. Bago lumabas, iniabot ni Aling Rosa ang isang susi kay Marisol. Ito ang susi sa lumang silid ni Ma'am Elena. Pinapalinis ito ni Celestine bukas dahil balak niyang gawing walk-in closet para sa kanyang mga bagong damit. Baka may makita ka doon na makakatulong sa'yo. Kinabukasan, habang abala si Celestine sa pakikipag-usap sa mga wedding planners sa hardin, samantala naman ay pumasok si Marisol sa ipinagbabawal na silid. Ang hangin sa loob ay amoy luma at amoy ng mga nalantang bulaklak. Ang mga kagamitan ay nababalutan ng puting tela, tila mga multo ng nakaraan na naghihintay ng katarungan. Dahan-dahang inalis ni Marisol ang takip ng isang malaking tokador. Sa ilalim ng mga patong-patong na damit pambata na hindi na nagamit, nakakapa ang kanyang kamay ng isang matigas na bagay. Isang kwaderno na may pabalat na katad, luma na at medyo inaamag ang mga gilid. Binuksan niya ito at bumungad ang sulat kamay na puno ng takot at pagmamadali. Ang bawat letra ay tila isinulat ng isang kamay na nanginginig. Oktubre 12. Hindi na ako makahinga ng maayos. Ang gamot na ibinibigay ni Celestine, sabi niya pampalakas, pero pakiramdam ko ay hinihigop nito ang aking lakas. Ang tingin niya kay Isagani ay hindi tingin ng isang kaibigan, kundi ng isang gutom na lobo. Natatakot ako para sa mga bata. Kung may mangyari man sa akin, alam kong hindi aksidente ang lahat. Ang ahas ay nakapasok na sa aming pamamahay at suot niya ang mukha ng isang anghel. Nabitawan ni Marisol ang diary. Ang kanyang hinala ay hindi lamang bunga ng kanyang imahinasyon. Ito ay isang katotohanang matagal nang ibinulong ng yumaong si Elena. Ang babaeng iyon ay pinatay ng dahan-dahan at ngayon ay ang mga anak naman nito ang isusunod. Ang galit ay sumiklab sa dibdib ni Marisol, mainit at nag-aalab. Kailangan itong malaman ni Isagani. Kailangan niyang ipakita ang sulat na ito. Dali-dali niyang itinago ang diary sa ilalim ng kanyang apron. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang lalamunan habang humahakbang siya palabas ng silid. Ang plano ay simple. Hanapin si Isagani at ibigay ang ebidensya. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Nakatayo sa pasilyo, ilang pulgada lamang ang layo sa kanya, ay si Celestine. Ang babae ay nakasuot ng pulang bestida na tila kulay ng dugo at ang kanyang mga mata ay nakapako kay Marisol nang may halong pagdududa at mali siya. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Celestine ay humalo sa amoy ng alikabok. Mula sa silid, lumilikha ng isang nakakasulasok na hangin. Dahan-dahang ibinaba ni Celestine ang kanyang tingin sa kamay ni Marisol na mahigpit na nakahawak sa kanyang apron kung saan nakatago ang diary. At ano naman ang ginagawa ng isang katulong sa silid na mahigpit kong ipinagbabawal buksan? Ang tanong ni Celestine, ang bawat salita ay may diin at lamig na tumatagos hanggang buto. May ninanakaw ka ba, Marisol? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Celestine. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na nagsasabing alam niya ang laro at handa na siyang tapusin ito. Ang puso ni Marisol ay kumakabog ng napakabilis, tila isang ibon na nais kumawala sa hawlan ng kanyang dibdib. Sa kanyang harapan, nakatayo si Celestine na may ngiting nakakakilabot. Ang mga mata nito ay nanlilisik habang nakatitig sa kamay ni Marisol na nakatago sa ilalim ng apron. Wala po, ma'am, sagot ni Marisol. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang tuhod ay nanginginig. Naglinis lang po ako ng kaunti dahil nakita kong maalikabok ang pinto. Humakbang palapit si Celestine. Ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila mga hakbang ng isang berdugo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinahawakan ng kwelyo ng uniforme ni Marisol. Huwag mo akong gagawing tanga, Marisol.
Bulong ni Celestine sa tainga ni Marisol. Ang hangin ay amoy ng mamahaling pabango na may halong lason. Alam ko ang bawat galaw mo. Nakikita ko ang bawat pagtatago mo. Huwag mong hintaying tanggalin kita sa trabaho. At huwag mong subukang agawin si Isagani sa akin dahil hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Sa isang marahas na tulak, binitawan ni Celestine si Marisol at tumalikod. Naglakad palayo na tila walang nangyari. Ang banta ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at mapanganib. Nang gabing iyon, sa kusina, natagpuan ni Marisol si Aling Rosa na nakaupo sa dilim, nagdadasal habang hinihimas ang isang rosaryo. Ang matanda ay tumingala nang marinig ang yabag ni Marisol. Ang mga mata nito ay puno ng takot, ngunit may halong determinasyon. Marisol, mahinang tawag ni Aling Rosa. Matagal na akong nagdududa kay Celestine. Mula pa noong namatay si Ma'am Elena, nakita ko siyang naghahalo ng gamot sa inumin ni Ma'am Elena noon. Pero natakot akong magsalita. Natakot akong mawala ng trabaho at mapahamak. Pero nang makita ko ang tapang mo, naisip ko, baka ito na ang pagkakataon para maitama ang lahat. Iniabot ni Aling Rosa ang isang maliit na sobre kay Marisol. Ito ang address ng dating doktor ni Ma'am Elena. Siya ang pinalayas ni Celestine bago pa man mamatay ang asawa ni Isagani. Siya ang nakakaalam ng totoong sakit ni Ma'am Elena at kung bakit bigla itong lumala. Hanapin mo siya, Marisol. Siya lang ang makakatulong sa atin. Tinanggap ni Marisol ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak dito. Sa wakas, meron na siyang kakampi. Meron na siyang pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay mabilis na napalitan ng takot nang marinig nila ang tunog ng doorbell mula sa gate ng mansyon. Isang estranghero ang nakatayo sa labas, nakasuot ng itim na jacket at sombrero na tumatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bintana ng kusina, tila naghahanap ng isang partikular na tao. Sino siya? Tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam, sagot ni Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay namumutla. Pero ang tingin niya, parang alam niya kung nasaan ka. Ang estranghero ay lumapit sa intercom at nagsalita sa isang boses na garalgal at puno ng banta. Sabihin niyo kay Marisol, alam ko ang sikreto niya. At kung ayaw niyang malaman ito ng lahat, kailangan naming mag-usap. Nanigas si Marisol sa kanyang kinatatayuan. Paano nalaman ng estranghero ang tungkol sa kanya? At ano ang sikretong tinutukoy nito? Ang panganib ay hindi lamang nasa loob ng mansyon, kundi pati na rin sa labas. Nag-aabang na lamunin siya ng buo. Nanigas ang buong katawan ni Marisol sa banta ng estranghero sa intercom. Ang bawat salita nito ay tila patalim na nakatutok sa kanyang leeg. Ngunit bago pa siya makasagot o makapagtanong, biglang namatay ang ilaw sa kusina, kasabay ng pagpasok ni Celestine. Sino ang kausap mo sa labas, Marisol? Ang tanong ni Celestine, ang boses nito ay mababa at puno ng hinala. Ang anino ng babae ay humaba sa sahig, nilalamon ang kaunting liwanag na nagmumula sa bukas na refrigerator. Wala po, ma'am. Nauutal na sagot ni Marisol. Mabilis na itinago ang sobrang bigay ni Aling Rosa sa bulsa ng kanyang palda. May nagkamali lang po ng pinto. Tinitigan siya ni Celestine ng matagal. Ang mga mata nito ay nanlilisik na parang sa ahas na handang manuklaw. Siguraduhin mo lang, dahil ayaw ni Isagani ng mga istorbo, lalo na ngayong gabi. Nang gabing iyon, naghanda si Celestine ng isang romantic dinner para kay Isagani. Ang hapagkainan ay pinalamutian ng mga kandila at mamahaling bulaklak. Ang amoy ng steak at red wine ay pumuno sa hangin. Ngunit para kay Marisol, na nagsisilbi sa gilid, ang eksena ay hindi romantiko, kundi nakakasulasok. Alam niyang ang bawat ngiti at haplos ni Celestine kay Isagani ay bahagi ng isang malaki at maitim na palabas. Honey, malambing na sabi ni Celestine habang hinahawakan ang kamay ni Isagani
sa ibabaw ng mesa. Napansin ko lang, parang pabaya si Marisol sa mga bata nitong mga nakaraang araw. Nakita ko siyang tulala madalas at minsan ay iniiwan niya ang mga bata sa atik nang walang paalam. Napatigil si Isagani sa paghiwa ng kanyang karne. Ang kanyang mukha ay nagdilim. Ang pagod at kalungkutan ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Talaga ba? Akala ko ay maayos ang trabaho niya. Alam mo naman ako, pagpapatuloy ni Celestine, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ayaw kong mag-isip ng masama pero baka may ibang pinagkakaabalahan si Marisol. Baka may lalaki? Nanlaki ang mga mata ni Marisol sa narinig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit alam niyang ang bawat salita niya ay mawawalan ng saysay sa harap ng galing ni Celestine sa pagmamanipula. Biglang tumayo si Isagani. Ang upuan ay lumikha ng isang matalim na ingay sa sahig. Ang kanyang mukha ay pula sa galit at alak. Marisol, sigaw niya. Ang boses ay dumagundong sa buong silid kainan. Lumapit si Marisol nang nanginginig ang tuhod. Sir? Totoo ba ang sinasabi ni Celestine? Asik ni Isagani. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Pababayaan mo ba ang mga anak ko para lang sa sarili mong kapritsyo? Binabayaran kita para alagaan sila, hindi para maglandi. Hindi po totoo yan, sir. Mangyak-ngiyak na sagot ni Marisol. Mahal ko po sina Tala at Luningning. Hindi ko po sila pababayaan. Kung ganoon, bakit may nakita akong lalaki sa labas ng gate kanina? Singit ni Celestine, ang kanyang ngiti ay nakatago sa likod ng kanyang baso ng alak. Nakita ko sa CCTV, hinahanap ka niya. Natigilan si Marisol, ang estranghero. Ginamit ni Celestine ang pagdating ng lalaking iyon para lalong idiin siya. Wala na akong tiwala sa'yo, malamig na sabi ni Isagani. Bibigyan kita ng huling pagkakataon, Marisol. Isang pagkakamali pa. At palalayasin kita sa pamamahay na ito. Bumagsak ang balikat ni Marisol. Ang kanyang puso ay nadurog. Habang nakikita ang kawalan ng tiwala sa mga mata ng ama ng mga batang kanyang inililigtas. Ang alyansa nila ni Aling Rosa, ang pag-asa sa doktor, ang lahat ng ito ay tila gumuho sa isang iglap dahil sa isang kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang determinasyon ang nabuo sa kanyang dibdib. Kung hindi maniniwala si Isagani sa kanya, kailangan niyang ipakita ang katotohanan. Kailangan niyang patunayan na ang mga bata ay lumalakas, na ang himala ay totoo. Bago pa tuluyang mahuli ang lahat, umakyat siya sa atik ng gabing iyon nang may bagong layunin. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay natuyo na, napalitan ng apoy ng paghihiganti. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa dalawang anghel na naghihintay ng kalayaan. Mabigat ang dibdib ni Marisol nang pumasok siya sa silid ng mga bata ng gabing iyon. Ang mga salita ni Isagani ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Tila sirang plaka na nagpapaalala sa kanyang kawalan ng halaga sa paningin nito. Ngunit nang makita niya ang maamong mukha ni Natala at Luningning na natutulog, napawi ang lahat ng pagod at sakit. Dahan-dahan niyang ginising ang dalawa. Mga anak, gising na. Oras na para sa ating sikreto. Si Tala, ang unang nagmulat ng mata. Ang kanyang ngiti ay agad na sumilay nang makita si Marisol. Ate Marisol, maglalaro ba tayo ulit? Tanong nito sa mahinang boses. Tumango si Marisol at pinilit ng ngumiti. Oo, Tala, pero kailangan nating maging tahimik, ha? Baka marinig tayo ng dragon. Tinulungan niya silang bumangon. Ang mga binti nila ay hindi na masyadong nanginginig tulad noong mga nakaraang gabi. Ang regular na masahe at ehersisyo na ginagawa ni Marisol ay unti-unting nagbabalik ng lakas sa kanilang mga kalamnan. Ngayon, susubukan nating humakbang ng walang hawak, bulong ni Marisol habang inaalalayan si Luningning
na tumayo sa gitna ng silid. Huminga ng malalim ang bata at dahan-dahang binitawan ng kamay ni Marisol. Ang kanyang mga tuhod ay bahagyang kumalog, ngunit nanatili siyang nakatayo. Isang hakbang, dalawang hakbang, tatlong hakbang. Napaluha si Marisol sa tuwa. Ito na ang himalang hinihintay niya. Ang mga batang ito, na tinawag ni Celestine na mga lumpo habang buhay, ay naglalakad sa harap niya. "Ang galing mo, Luningning!" bulong ni Tala habang pumapalakpak ng mahina. Lumapit si Marisol at niyakap ng mahigpit ang dalawa. "Huwag kayong susuko, mga anak. Malapit na tayong maging malaya. Malapit na tayong makalipad palayo sa hawla ng dragon." Sa labas ng pinto, ang katahimikan ng mansyon ay tila nagbabadyang bagyo. Hindi alam ni Marisol na sa isang sulok ng kisame, may isang maliit na pulang ilaw ang kumukurap-kurap. Isang bagong CCTV camera na lihim na ipinakabit ni Celestine kaninang umaga. Sa kanyang silid, nakaupo si Celestine sa harap ng monitor. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta sa gulat at galit. Kitang-kita niya sa screen ang bawat galaw sa attic. Ang pagtayo ni Luningning, ang mga hakbang nito, at ang yakap ni Marisol. Ang baso ng wine na hawak niya ay nabasag sa kanyang higpit ng pagkakahawak. Ang alak ay tumulo sa kanyang kamay na parang dugo. "Hindi maaari," bulong ni Celestine. Ang boses ay nanginginig sa puot. "Ang mga batang iyon, niloloko nila ako. Niloloko nila kaming lahat." Ang plano niya ay malapit ng masira dahil sa isang pakialamerang katulong. Kung malalaman ni Isagani na gumagaling ang mga bata, mawawalan siya ng kontrol sa yaman nito. Hindi siya papayag. Hindi kailanman. Kailangan niyang kumilos agad. Kailangan niyang tapusin ang palabas na ito bago pa man bumagsak ang telon. Tumayo si Celestine at naglakad patungo sa kanyang jewelry box. Kinuha niya ang isang kwintas na may palawit na diamante, ang pinakamahal na regalo ni Isagani sa kanya noong nakaraang anibersaryo. Tinitigan niya ito ng matagal. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Paalam, Marisol," bulong niya sa hangin. "Sayang ang iyong pagsisikap dahil bukas ikaw ay magiging abo na lamang ng nakaraan." Nagising si Marisol kinabukasan na may magaan na pakiramdam sa dibdib. Ang tagumpay ni Natala at Luningning kagabi ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Habang naghahanda siya ng almusal, napapangiti siya sa tuwing naaalala ang mga munting hakbang ng mga bata. Malapit na, bulong niya sa sarili habang naghihiwa ng mga kamatis. Konting tiis na lang, mga anak. Ngunit ang kanyang nangiti ay agad na napawi ng marinig ang malakas na sigaw ni Celestine mula sa itaas ng hagdanan. "Isagani! Isagani! Nasaan ka?" Ang boses ni Celestine ay puno ng histerikal na takot at galit na agad na pumuno sa buong mansyon. Nagmadaling lumabas si Marisol mula sa kusina. Kasunod si Aling Rosa na namumutla sa kaba. Sa sala, nakita nila si Celestine na nakaluhod sa sahig. Umiiyak habang hawak ang kanyang jewelry box na nakataob. Ang mga alahas ay nagkalat sa makintab na sahig, ngunit halatang may kulang. "Anong nangyari, Celestine?" tanong ni Isagani habang pababa ng hagdan. Halatang bagong gising at nag-aalala. "Ang kwintas ko, Isagani. Ang kwintas na bigay mo nung anniversary natin. Nawawala." Humagulgol si Celestine. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Tumingin siya kay Marisol nang may matalim na akusasyon. Ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko kanina para maglinis habang naliligo ako." Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Hindi po totoo yan, ma'am. Hindi po ako pumasok sa kwarto niyo ngayon." "Sinungaling!" sigaw ni Celestine. Tumayo at lumapit kay Marisol nang may nanlilisik na mga mata. "Nakita kita. Nakita kitang lumabas galing doon. Huwag mo akong lokohin. Matagal ko nang napapansin ang mga tingin mo sa mga alahas ko."
Bumaling si Celestine kay Isagani. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Hon, maniwala ka sa akin. Siya lang ang may motibo. Siya lang ang may access sa kwarto natin bukod sa atin. At alam nating lahat na galing siya sa hirap. Baka naisip niyang ito na ang pagkakataon niyang yumaman. Kumuyom ang kamao ni Isagani. Ang pagdududa na itinanim ni Celestine noong nakaraang gabi ay tuluyan ng namunga. Tumingin siya kay Marisol nang may halong puot at pagkadismaya. Marisol, totoo ba ito? Ninakawan mo ba kami matapos ng lahat ng tulong na ibinigay namin sa'yo? Sir, parang awa niyo na po. Lumuhod si Marisol sa paanan ni Isagani. Ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Hindi ko po magagawa yon. Kahit kailan ay hindi ako nagnakaw. Ang tanging gusto ko lang ay alagaan ang mga anak niyo. Kung gayon, wala kang dapat ikatakot kung hahalughugin natin ang gamit mo. Sabi ni Celestine nang may malamig na ngiti. Isagani, tawagin mo ang mga pulis. At ikaw, Aling Rosa, samahan mo kami sa kwarto ng babaeng ito. Tingnan natin kung gaano siya kalinis. Dinala nila si Marisol sa kanyang maliit na silid sa likod ng mansyon. Ang mga pulis ay dumating agad, tila ba naghihintay lang sa tawag ni Celestine. Habang hinahalughog ng mga pulis ang kanyang mga gamit, nakatayo si Marisol sa isang sulok, nanginginig sa takot at kahihiyan. Si Aling Rosa ay nasa tabi niya, hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Sir, may nakita po kami, sabi ng isang pulis habang inaangat ang unan ni Marisol. Sa ilalim ng unan, kumikislap ang nawawalang kwintas na diamante. Napasinghap si Marisol. Hindi akin iyan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Huli ka na! Sigaw ni Celestine. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Magnanakaw. Lumapit si Isagani kay Marisol. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi maipinta. Binigyan kita ng tiwala, Marisol. Pinapasok kita sa pamamahay ko, sa buhay ng mga anak ko. At ito ang isusukli mo? Pagnanakaw at kasinungalingan? Sir, maniwala po kayo. Setup lang po ito. Pagmamakaawa ni Marisol. Ngunit ang kanyang boses ay tila hangin lamang sa pandinig ni Isagani. Posasan siya! Utos ni Isagani sa mga pulis. At siguraduhin niyong mabubulok siya sa kulungan. Ang bawat hakbang ni Marisol papalapit sa police mobile ay parang hakbang patungo sa impyerno. Ang lamig ng bakal na posas sa kanyang mga pulso ay walang binatbat sa lamig ng tingin ni Isagani at Celestine. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa kanyang pagbagsak. Sandali! Isang maliit na tinig ang bumasag sa tensyon. Si Tala, nakasakay sa kanyang wheelchair, ay pilit na iginugulong ito papunta sa pintuan. Kasunod si Luningning. Huwag niyo pong kunin si Ate Marisol. Hindi siya masama. Iyak ni Tala. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa luha. Siya lang po ang nagpapalakas sa amin. Siya lang po ang nagmamahal sa amin ng totoo. Natigilan si Isagani. Ang mga salita ng kanyang anak ay tumagos sa kanyang puso. Nagdulot ng isang sandaling pagdududa. Tumingin siya kay Celestine na mabilis na lumapit sa mga bata at hinawakan ang wheelchair ni Tala ng mahigpit, masyado ng mahigpit. Hush, mga anak, bulong ni Celestine sa isang boses na nagtatatago ng banta. Nalason na ng babaeng yan ang inyong mga isipan. Huwag kayong mag-alala. Mommy Celestine is here now. Aalisin natin ang lahat ng masamang impluensya sa bahay na ito. Humarap si Celestine kay Isagani. Ang kanyang mukha ay nagpapanggap na puno ng awa. Hon, nakikita mo ba? Pati ang mga bata, ginagamit niya para makatakas. Ganyan siya kademonyo. Kailangan na natin siyang ilayo bago pa tuluyang masira ang ating pamilya. Napapikit si Isagani. Ang kanyang kamao ay muling kumuyom. Ang takot na mawala ang kanyang mga anak sa impluensya ni Marisol ay nanaig sa kanyang katwiran. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Iniiwan si Marisol
sa kamay ng mga pulis. Isama na siya. Malamig na utos ni Celestine sa mga pulis bago isinara ang malaking pinto ng mansyon, kasama ang pag-asa ni Marisol na makita muli ang mga bata. Sa loob ng mobile, habang papalayo sa mansyon, tumingin si Marisol sa bintana. Ang ulan ay lumalabo sa kanyang paningin, ngunit malinaw pa rin sa kanya ang huling imahe ng mga bata. Umiiyak, helpless, at naiwan sa kamay ng isang halimaw. Ang kanyang puso ay nadurog. Hindi dahil sa kanyang pagkakakulong, kundi dahil sa pangambang baka ito na ang huling beses na makikita niyang buhay sinatala at luningning. Patawarin niyo ako, mga anak. Bulong niya sa sarili. Ang luha ay humahalo sa patak ng ulan sa salamin. Pangako, babalikan ko kayo. Kahit anong mangyari, babalikan ko kayo. Hindi na umabot sa presinto ang police mobile nang bigla itong huminto sa isang liblib na kalsada pababa ng Tagaytay. Ang ulan ay bumubuhos ng walang humpay, tila mga latigo ng langit sa madilim na gabi. Bumukas ang pinto sa likuran at hinila si Marisol palabas ng isang pulis. Baba! Utos nito ng walang emosyon. Tinanggal nito ang posas ni Marisol at itinulak siya sa maputik na gilid ng kalsada. Swerte mo, inurong ni Ma'am Celestine ang kaso. Ayaw daw niyang madamay ang pangalan ng pamilya sa iskandalo. Pero huwag na huwag ka nang babalik doon kung ayaw mong matuluyan. Iniwan siyang mag-isa sa dilim, basang-basa, at nanginginig sa ginaw. Ang putik ay kumapit sa kanyang binti, at ang hangin ay tumatagos sa kanyang manipis na uniforme. Wala siyang dalang kahit ano, walang pera, walang payong, walang dignidad. Ang tanging natira sa kanya ay ang alaala ng yak ni Natala at luningning. Mga anak, pulong ni Marisol, ang kanyang luha ay humahalo sa ulan. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, niyakap ang kanyang sarili, habang ang mga sasakyan ay dumadaan ng mabilis. Tila walang pakialam sa isang basurang itinapon sa daan. Sa mansyon, ang katahimikan ay nabasag ng isang malakas na sampal. Walang hiya ka. Sigaw ni Isagani. Ang kanyang palad ay namumula pa sa lakas ng pagdapo nito sa pisngi ni Celestine. Ang mga mata ni Isagani ay nanlilisik sa galit. Isang bihirang emosyon mula sa lalaking laging tulala at malungkot. Natigilan si Celestine, hawak ang kanyang pisngi. Ang gulat ay mabilis na napalitan ng takot nang makita niya ang hawak ni Isagani, ang CCTV footage sa tablet nito. Akala mo ba tanga ako habang buhay? Nanginginig ang boses ni Isagani. Nakita ko ang ginawa mo. Nakita ko kung paano mo nilagay ang kwintas sa ilalim ng unan ni Marisol. At nakita ko ang mga anak ko. Naglalakad. Ang video sa tablet ay nagpapakita ng eksena sa atik noong nakaraang gabi. Ang himala ng paglalakad ni Natala at Luningning at ang pagpasok ni Celestine kaninang umaga para itanim ang ebidensya. Isagani, "Let me explain." Nauutal na sabi ni Celestine, umaatras habang lumalapit si Isagani. "Wala kang ipapaliwanag," sigaw ni Isagani. "Pinalayas ko ang nag-iisang tao na nagmahal sa mga anak ko ng totoo. At ikaw na ahas na pinapasok ko sa pamamahay ko. Niloloko mo lang pala ako." Aakmang sasampalin muli ni Isagani si Celestine nang biglang may tumulak sa kanya. Si Tala at Luningning, gamit ang kanilang munting lakas, ay pinatakbo ang kanilang wheelchair sa pagitan ng kanilang ama at ni Celestine. "Daddy, tama na po," iyak ni Tala. "Huwag niyo pong saktan si Tita Celestine." Natigilan si Isagani. Ang kanyang galit ay napalitan ng hiya at sakit habang nakatingin sa kanyang mga anak. Paano niya nagawang saktan ang babaeng nag-alaga sa kanila habang pinoprotektahan pa rin siya ng mga batang ito? Sa sandaling iyon, ang tunay na sampal ay hindi dumapo sa pisngi ni Celestine, kundi sa konsensya ni Isagani. Ang sampal ng katotohanan na siya ay naging bulag, pipi, at bingi sa sarili niyang tahanan. Sa labas,
Sa gitna ng bagyo, isang lumang kotse ang dahan-dahang huminto sa tapat ni Marisol. Bumukas ang bintana at sumilip ang isang pamilyar na mukha. Ang doktor na tinukoy ni Aling Rosa. Marisol, tawag nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pumasok ka. Marami tayong dapat pag-usapan. Sumakay si Marisol sa kotse. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin sa lamig. Ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula ng uminit sa bagong pag-asa. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito sa loob ng lumang klinika ni Doktor. Manalastas sa paanan ng Tagaytay, ang amoy ng alkohol at mga lumang libro ay humalo sa amoy ng basang lupa. Nakaupo si Marisol sa isang silyang gawa sa kahoy, nakabalot ng makapal na tuwalya habang iniinom ang mainit na tsokolate na inihanda ng doktor. Ang kanyang mga kamay ay hindi pa rin tumitigil sa panginginig, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa ginaw kundi sa galit. Ang gamot na ibinibigay ni Celestine. Panimula ni Dr. Manalastas habang inilalapag ang isang file sa mesa. Ito ay isang uri ng neurotoxin na kadalasang ginagamit sa mga hayop para mapakalma sila bago katayin. Sa maliit na dosis, nagdudulot ito ng panghihina ng kalamnan at pagkalito ng isip. Sa matagal na panahon, maaari itong maging sanhi ng permanenteng paralysis o kamatayan. Napasinghap si Marisol. Ang hinala niya ay tama. Ang mga batang yon ay unti-unting pinapatay. At hindi lang iyon, patuloy ng doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Si Celestine, may connection siya sa isang sindikato ng mga pekeng gamot. Ang kapatid mo, Marisol, namatay siya sa isang ospital na pinatatakbo ng pamilya ni Celestine noon. Ginamit nila ang mga pasyente bilang eksperimento. Nalaglag ang tasa mula sa kamay ni Marisol. Ang mainit na likido ay kumalat sa sahig. Ngunit wala siyang naramdaman. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang paso. Ang kapatid niya, ang kanyang pinakamamahal na kapatid, ay biktima rin ng demonyong ito. Ang galit na kanina ay nag-aalab lamang ay naging isang nagngangalit na apoy. Tumayo si Marisol, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ito. Hindi ko hahayaang kunin niya si Natala at Luningning. Sa Mamantala, sa mansyon, ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng pag-iimpake. Si Celestine ay nagmamadaling inilalagay ang kanyang mga mamahaling damit at alahas sa isang maleta. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at desperasyon. Alam niyang tapos na ang laro. Alam ni Isagani ang lahat. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, hinarang siya ni Isagani. Ang lalaking dati ay sunod-sunuran sa kanya ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Saan ka pupunta? Tanong ni Isagani. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Aalis na ako, sagot ni Celestine. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Hindi mo na ako kailangan paalisin. Aalis ako ng kusa. Hindi ganun kadali, sabi ni Isagani. Tumawag na ako ng pulis. Hindi ka makakalabas ng bahay na ito hanggat hindi mo pinagbabayaran ang ginawa mo sa mga anak ko. Napatawa ng mapakla si Celestine. Tingin mo ba matatakot ako sa pulis? Marami akong koneksyon, Isagani. At kung ikukulong mo ako, sisiguraduhin kong babagsak din ang pangalan ng pamilya mo. Habang nagtatalo sila, biglang tumunog ang telepono ni Isagani. Sinagot niya ito at ang kanyang muka ay namutla. Sir, boses ni Marisol sa kabilang linya. Nasa akin ang ebidensya, ang diary ni Ma'am Elena, ang result ng lab test ng gamot, at ang patunay ng koneksyon ni Celestine sa pagkamatay ng kapatid ko. Papunta na kami dyan ni Dr. Manalastas. Tumingin si Isagani kay Celestine nang may bagong tapang. Huli ka na, Celestine. Ang katotohanan ay parating na. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti lang si Celestine ng malademonyo. Kung gayon, wala na akong mawawala.
Bigla siyang bumunot ng isang maliit na baril mula sa kanyang bag at itinutok ito kay Isagani. Kung hindi ako makakaalis, walang makakaalis ng buhay dito. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay kasing bigat ng isang malaking bato. Tanging ang marahas na pagbuhos ng ulan sa labas at ang nanginginig na paghinga ni Natala at Luningning ang maririnig. Ang dulo ng baril na hawak ni Celestine ay hindi gumagalaw, nananatiling nakatutok sa dibdib ni Isagani. "Huwag kang kikilos, Isagani," banta ni Celestine. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Isang maling galaw mo lang at ang mga anak mong pinoprotektahan mo ang huling makakakita sa iyong buhay. "Bakit mo ginagawa ito, Celestine?" tanong ni Isagani. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa ere. "Pagkatapos ng lahat, tinuring kitang pamilya." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Celestine. "Pamilya? Isagani, kailanman ay hindi mo ako tinuring na pamilya. Anino lang ako ng asawa mo. Pampalipas oras habang nagluluksa ka." Lahat ng ito, ikinumpas niya ang baril sa paligid ng marangyang sala. "Dapat ay sa akin. Ako ang nag-alaga sa iyo. Ako ang nagtiis sa pagkalugmok mo. Ako ang dapat na reyna ng bahay na ito, hindi ang isang hamak na katulong." Ang bawat salita ay puno ng lason at pagkamuhi. Ang mukha na dating puno ng lambing ay ngayon ay isang maskara ng kasamaan. "Akala mo ba hindi ko nakikita? Ang mga tingin mo kay Marisol, ang paraan ng pagngiti mo sa kanya na hindi mo kailanman ibinigay sa akin. Ipinagpalit mo ako sa isang babaeng amoy isda." Sa labas, ang tunog ng mga paparating na sasakyan ay nagsimulang marinig. Papalapit ng papalapit sa gate ng mansyon. Isang munting kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Isagani. Ito na ang mga pulis. Ngunit si Celestine ay ngumiti lamang. "Ayan na pala ang tulong ko. Sinabi ko sa'yo, marami akong koneksyon." Kasabay ng pagtigil ng mga sasakyan sa harap ng mansyon ay ang pagbukas ng malaking pinto. Ngunit hindi mga armadong tauhan ni Celestine ang pumasok. Ang unang humakbang sa loob ay si Marisol. Ang kanyang uniforme ay napalitan na ng isang simpleng damit, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na sa isang yuko at takot na katulong. Nakatayo siyang tuwid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Sa likod niya ay si Dr. Manalastas. Hawak ang isang brown na sobre at dalawang unipormadong pulis. Natigilan si Celestine. Ang kanyang pagtitiwala ay biglang gumuho na parang kastilyong buhangin. "Paano? Paanong tapos na ang pagpapanggap mo, Celestine?" sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong sala. Hindi na niya kailangang sumigaw para marinig. "Ang piging na ito ay para sa'yo. Pero hindi ito selebrasyon. Ito na ang katapusan ng lahat ng kasinungalingan mo." Itinaas ni Dr. Manalastas ang sobre. "Nasa amin ang resulta ng laboratory test ng gamot na ipinapainom mo sa mga bata. At narito rin ang testimonya ng mga dating empleyado ng ospital kung saan namatay ang kapatid ni Marisol." Nanginginig na umiling si Celestine. Ang baril ay nagsimulang kumalog sa kanyang kamay. "Hindi! Hindi totoo yan! Mga kasinungalingan! Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan." "Kung kasinungalingan ito," sabi ni Marisol, dahan-dahang inilabas ang isang lumang kwaderno mula sa kanyang maliit na bag. "Paano mo ipapaliwanag ang isinulat na ito ng tunay na may-ari ng bahay na ito? Ang diary ni Elena, ang huling ebidensya." Sa isang iglap ng purong desperasyon, tuluyan nang nawala sa katinuan si Celestine. Itinutok niya ang baril hindi na kay Isagani, kundi sa direksyon ng mga bata. "Huwag kayong lalapit!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag na sa kabaliwan. "Kung babagsak ako, isasama ko ang lahat, lalo na ang mga pesteng batang ito." Gumapang ang takot sa dibdib ng lahat. Ang sitwasyon ay mas naging mapanganib pa.
Isang maling galaw, isang maling salita, at ang trahedya ay hindi na mapipigilan. Ang hangin sa loob ng sala ay tila tumigil sa pag-ikot. Bawat hininga ay mabigat. Bawat tibok ng puso ay isang malakas na dagundong. Ang baril sa kamay ni Celestine ay nanginginig. Nakatutok sa dalawang bata na nasa kanilang wheelchair. Ang mga mukha nila ay basang-basa ng luha. Huwag kang gagawa ng kahit anong kabaliwan, Celestine. Sigaw ni Isagani. Ang kanyang boses ay basag sa takot. Dahan-dahan siyang gumalaw. Sinusubukang iharang ang kanyang katawan sa pagitan ni Celestine at ng kanyang mga anak. Huwag kang lalapit. Hysterical na sigaw ni Celestine. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at puno ng kabaliwan. Kasalanan ninyo ito. Kasalanan ng mga pesteng batang ito. Kung hindi sila ipinanganak, sana ay sa akin na ang lahat. Dapat matagal na kayong naging gulay. Mga pabigat kayo sa buhay ko. Ang bawat salita ay parang asido na tumalsik sa puso ni Marisol at Isagani. Ngunit ang pinakamasakit na epekto nito ay sa dalawang bata. Si Luningning ay napahagulgol ng malakas, habang si Tala ay napakagat sa kanyang labi. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang tapang. Sa isang iglap, na tila huminto ang oras, dahan-dahang gumalaw ang mga paa ni Tala. Mula sa kanyang wheelchair, ibinaba niya ang kanyang mga paa sa sahig, nanginginig, ngunit matatag. Huwag mong saktan ang daddy ko. Nauutal na sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay maliit ngunit puno ng determinasyon. At sa harap ng lahat, sa harap ni Isagani na hindi makapaniwala, sa harap ni Marisol na lumuluha sa tuwa, at sa harap ni Celestine na nanlalaki ang mga mata sa gulat, tumayo si Tala. Tumayo siya mula sa kanyang wheelchair. Kasunod niya si Luningning. Mga anak, bulong ni Isagani, ang kanyang boses ay isang mahinang agos ng luha at pagkamangha. Hindi lamang sila tumayo. Sa isang sabay na kilos na nagmula sa purong pagmamahal at takot, tumakbo sila. Ang kanilang maliliit na mga binti na matagal nang ikinulong sa kasinungalingan ay malayang gumalaw. Tumakbo sila papunta sa kanilang ama. Daddy! Sabay nilang sigaw. Ang milagro ay naganap. Ang mga anghel ay bumangon. Ang pagtakbo ng mga bata ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Celestine. Ang baril ay nalaglag mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang malakas na kalabog sa marmol na sahig. Ang kanyang katotohanan, ang kanyang sandata, ang buong pundasyon ng kanyang kasamaan ay gumuho sa isang iglap. Hindi maaari, bulong niya habang umaatras na parang nakakita ng multo. Ginamit ng mga pulis ang pagkakataong yon. Mabilis nilang sinunggaban si Celestine na hindi na nanlaban. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang isip ay tuluyan ng bumigay. Ngunit ang eksena ay wala na kay Celestine. Ang focus ng lahat ay nasa gitna ng sala, kung saan si Isagani ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga braso ay nakabukas habang sinalubong niya ang kanyang dalawang anak. Niyakap niya sila nang mahigpit. Inilubog ang kanyang mukha sa kanilang buhok. Ang kanyang malalakas na hikbi ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nararamdaman niya ang init ng kanilang mga katawan, ang lakas ng kanilang mga yakap, ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Habang inaaresto at inilalabas ng mga pulis si Celestine na nagsisisigaw ng mga walang kwentang salita, itinaas ni Isagani ang kanyang tingin. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Marisol. Tahimik siyang umiiyak. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang pinapanood ang mag-aama. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Isagani ay naroon ang isang karagatan ng pagsisisi, pasasalamat at isang damdaming hindi pa niya kayang pangalanan. Sa mga mata ni Marisol ay naroon ang kaligayahan, ang ginhawa,
Ngunit meron ding isang pader na hindi pa nagigiba, na ibalik na ang mga anghel sa kanilang ama. Ngunit ang tanong na nanatili sa hangin, sa pagitan ng kanilang mga tingin, ay kung paano muling bubuuin ang isang mundong winasak ng kasinungalingan. Ang pagsara ng malaking pinto ng mansyon ay tila isang hudyat. Isang hudyat na tapos na ang isang madilim na kabanata at ang lahat ng kasamaan ay naialis na sa loob. Ang mga sigaw ni Celestine na puno ng sumpa at pagbabanta ay unti-unti nang nilamon nang rumaragas ang ulan sa labas, hanggang sa tanging katahimikan na lamang ang naghari sa loob ng sala. Isang katahimikang mabigat, isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Nakaluhod pa rin si Isagani sa sahig. Mahigpit na yakap ang kanyang dalawang anak na ngayon ay malayang nakatayo sa kanyang tabi. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi, mga hikbi ng pagsisisi, ng pasasalamat, at ng matinding kahihiyan. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang mga palad. Ang mga palad na ito ang sumampal sa babaeng nagligtas sa kanyang pamilya. Ang mga palad na ito ang pumirma sa mga kasinungalingan ni Celestine, si Tala at Luningning. Sa gitna ng kanilang kalituhan, ay lumingon at nakita si Marisol na nakatayo malapit sa pinto. Ang muka ay basang-basa pa rin ng luha. Ate Marisol. Mahinang tawag ni Tala, ang kanyang boses ay puno ng pangungulila. Iniabot niya ang kanyang maliit na kamay, tila inaanyayahan si Marisol na lumapit. Ang simpleng kilos na yon ng bata ang siyang tuluyang dumurog sa natitirang pagtitimpi ni Isagani. Dahan-dahan niyang binitawan ang mga bata. Bawat galaw niya ay tila may bigat na 1,000 taon. Ang bilyonaryong may-ari ng mansyon, ang lalaking kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ay gumapang sa sahig. Gumapang siya sa mamahaling alpombra na para bang isa siyang pulubing humihingi ng limos. Huminto siya sa paanan ni Marisol. Hindi siya tumayo. Nanatili siyang nakaluhod, ang kanyang noo ay halos sumayad na sa sahig. Ang kanyang mamahaling damit ay nabahiran ng alikabok, ngunit wala na siyang pakialam. Marisol, patawarin mo ako. Ang kanyang boses ay garalgal at basag, puno ng sakit na halos hindi maipaliwanag. Alam niyang hindi sapat ang 2 salitang iyon. Itinaas niya ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon, nakita ni Marisol ang tunay na Isagani. Hindi ang galit na amo, hindi ang tahimik na byudo, kundi isang lalaking sugatan ng sariling mga pagkakamali. Isang lalaking matagal nang nabibigatan sa konsensya at ngayon ay nagsisikap muling humarap sa liwanag. Naging bulag ako, Marisol. Pagpapatuloy niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinayaan kong takpan ng aking pagluluksa ang aking mga mata. Hinayaan kong lasunin ng isang ahas ang aking isipan. At sa aking pagiging bulag, sinaktan ko ang nag-iisang anghel na ipinadala para bantayan ang aking pamilya. Pinalayas kita, sinampal kita, tinawag kitang magnanakaw. Bawat salitang binitawan ko, bawat sakit na idinulot ko sa iyo, habang buhay kong pagsisisihan. Napahikbi si Marisol. Ang galit at sakit na matagal na niyang kinimkim ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang damdaming mas malalim pa sa awa. Nakikita niya sa lalaking nakaluhod sa harap niya ang isang kaluluwang naligaw na sa wakas ay natagpuan na ang daan pauwi. Hindi siya nagsalita. Ang tanging sagot niya ay ang kanyang mga luha. Hinawakan ni Isagani ang laylayan ng damit ni Marisol. Ang kanyang paghawak ay puno ng desperasyon at pagsusumamo. Itinatanong niya ang isang katanungang magdidikta sa kinabukasan ng lahat ng nasa silid na yon. Mapapatawad mo pa ba ang isang bulag na tulad ko? Patrick, 1 taon na ang lumipas. Ang makapal at malamig na hamog ng Tagaytay ay napalitan na ng mainit na haplos ng hangin mula sa dagat. Wala na ang marangyang mansyon na naging saksi sa kasinungalingan at pighati. Sa isang maliit, ngunit masayang bahay na nakatayo sa dalampasigan, ang tahanang kinalakihan ni Marisol,
Isang bagong buhay ang isinilang. Sa ilalim ng ginintuang liwanag ng dapit hapon, ang dalampasigan ay puno ng tawanan. Sina Tala at Luningning, suot ang kanilang mga makukulay na damit, ay malayang nagtatakbuhan, hinahabol ang mga alon na humahalik sa kanilang maliliit na paa. Ang kanilang mga balat ay kulay kayumanggina dahil sa sikat ng araw, at ang kanilang mga mata ay kumikinang sa purong kaligayahan. Wala nang bakas ng lula, wala nang bakas ng sakit. Sa di kalayuan, nakaupo sa buhanginan si Isagani. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan na ng isang simpleng polo shirt at shorts. Ang dating nakakunot niyang noo ay ngayon ay puno na ng kapayapaan habang pinapanood ang kanyang mga anak. Sa bawat hagik-gik ng mga bata, isang ngiti ang sumisilay sa kanyang labi. Isang tunay na ngiti. Isang ngiting nagmumula sa isang pusong unti-unti nang naghihilom. Lumapit si Marisol at umupo sa kanyang tabi. Dala ang 2 baso ng malamig na buko juice. Sa loob ng 1 taon, naging gabay siya sa pagbangon ng pamilya, hindi lang sa pisikal na paggaling ng mga bata, kundi sa emosyonal na paghilom ni Isagani. "Tingnan mo sila," mahinang sabi ni Isagani. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Para bang hindi sila dumaan sa kahit anong hirap. Minsan, sa gabi, ginigising pa rin ako ng mga bangungot. Naaalala ko ang lahat, ang bawat araw na naging bulag ako, at tinatanong ko ang sarili ko kung paano mo nagawang manatili. Tumingin si Marisol sa malayong abot-tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat. Ang mga yapak sa buhangin, sabi niya sa mahinang boses. Kinabukasan, kapag tumaas ang tubig, buburahin na yan ng mga alon. Ganoon din ang nakaraan, Isagani. Nandyan, nag-iwan ng marka. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na tayo pwedeng maglakad muli sa panibagong landas. Ito na ang sagot sa tanong na hindi na kailangang bigkasin. Ang pagpapatawad ay hindi isang salita. Ito ay isang desisyon na mamuhay sa kasalukuyan at bumuo ng kinabukasan. Ang pananatili niya sa kanilang tabi, ang kanyang pagpapatawad. Dahan-dahang inabot ni Isagani ang kamay ni Marisol. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa mga kalyo sa palad nito. Mga kalyong sumisimbolo sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay nito. Hinawakan niya ang pisngi ni Marisol at sa pagkakataong ito, hindi umiwas ang babae. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinandal ang kanyang mukha sa palad ng lalaki. Tinatanggap ang init na nagmumula rito. "Marisol," bulong ni Isagani. Ang kanyang boses ay puno ng pagsamba at pasasalamat. "Hayaan mo akong alagaan ka. Hayaan mong suklian ko ang lahat ng pagmamahal na ibinigay mo sa amin. Hayaan mo akong mahalin ka." Sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng 2 batang anghel na naglalaro sa dalampasigan, dahan-dahang inilapit ni Isagani ang kanyang mukha. Isang halik ang marahang dumapo sa noo ni Marisol. Isang halik ng paggalang. Isang halik sa kanyang pisngi. Isang halik ng pasasalamat. At sa wakas, isang halik sa kanyang mga labi. Isang halik na malambot, tapat, at puno ng pangako ng isang bagong simula. Walang mga gamot ang kayang gumamot sa isang nasirang tiwala. Walang pera ang kayang bumili ng kapayapaan dahil natutunan nila sa pinakamasakit na paraan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kislap ng alahas, kundi sa init ng mga yakap na kayang maghilom ng anumang sugat. At sa dalampasigang yon, sa pagitan ng mga alon at ng papalubog na araw, isang bagong pamilya ang tuluyan ng nabuo.